Nasa ikatlong araw na ang tensyon sa Zamboanga City. Pero mas umigting pa ang bakbakan sa pagitan ng militar at paksyon ng Moron National Liberation Front o MNLF. Kaninang hapon, isang bala ng grenade launcher ang tumama malapit sa kinaroroonan ng mga taga-media. Mabuti na lang at hindi sumabog. Sandali naman na yan, katulad niyan, ipinakita ng mga rebelde ang ilan sa mga bihag nila at yung mga bihag may winawagayway na puting tela. Pero hindi malinaw kung ano ang tunay na kalagayan nila sa kamay ng mga rebelde. Mula sa lungsod ng Zamboanga, nakatutuklay si Ian Cruz. Ian. Mel, Mike, muling ang sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng paksyon ng MNLF at tropa ng pamahalaan. Ipinakita pa nga nila ang ilan sa pinaniniwalaang bihag nila ng mga residente. Okay na, labas na kayo! Labas! Konting bilis lang, konting bilis! Sige na! Clear! May hawak na puting tela ang mga residenteng bihag ng paksyon ng MNLF nang saglit sila ipakita sa mga sundalo dito sa Barangay Santa Catalina, Zamboanga City. Humigit kumulang 10 katao na pawang kalalakihan ang may hawak ng puting tela. Sa ilang segundo na naipakita sila, halatang balisa sila habang iwinawagayway ang puting tela. Base sa impormasyon na nakuha ng militar, nasa likod lamang ng mga bihag ang miyembro ng MNLF faction, pahiwatig umano ng paghingi ng ceasefire. Pero bago nito, pasado alas 8 kaninang umaga, muling umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putukan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at tropa ng isang paksyon ng MNLF. Muling nangyari ang putukan sa Barangay Santa Catalina at Barangay Santa Barbara kung saan pinaniniwala ang nagkukuta pa rin ang mga rebelde. Pinasok ng mga sundalo ang isang kalye kung saan daw naroon ang mga rebelde. Sumunod ang mga tangke para maging katuwang ng ground troops. Nagpatuloy ang palitan ng putok. Pero bandang alas 10 ng umaga, nakita na ang mga sundalo na lumalabas mula sa area na kanilang pinasok. Matras rin ang mga tangke na pinapuputukan pa ng mga rebelde. Sunod dito ay namayani na ang katahimikan, pero may paisa-isa pa ring putok. Pero pasado alas 2 ng hapon, narinig muli namin ang mga sunod-sunod na palitan ng putok. Agad kaming umalis sa pwesto namin. Mag-aalas 3 ng isang bala ng M203 grenade launcher ang tumama malapit sa aming orihinal na kinaroroonan. Mabuti na lang, di ito sumabog. Mag-aalas 4 ngayong hapon, may usok namang nakita sa Santa Barbara sa isang komunidad sa likod lamang halos ng Zamboanga City Medical Center. Hindi ito kalayuan sa sunog kahapon. Sabi ni DILG Secretary Marojas, 5 pa rin ang patay, pero nadagdagan ng sugatan na ngayon 36 na ang bilang. Pero hindi raw maganda maging eroplano at bomberong rumesponde sa sunog, pinapaputukan ng mga rebelde. Sa hanay po ng PNP at saka ng AFP, killed in action, ang total po ay 5. No? 2 sa PNP, 1 sa AFP, at 2 civilian. Kinukundina ho natin itong pagpapuputok sa mga bantay sunog. Hindi natin alam kung bakit nagkasunog, hindi natin sinasabi kung sino nagsimula ng sunog, pero nagkaroon ng sunog, hindi makapasok yung ating mga fire engine, hindi nakapasok yung ating mga firemen dahil pinaputukan po sila. One of our fire trucks, the fire truck from Santa Catalina Fire Station was met by a blast. Hindi ko namin alam kung ito ba ay mortar o RPG. Umatras po kami para maghanap ng mas mabuting lugar para hindi tamaan.
Mel Mike, mag-aalas 4 nga ng hapon kanina nang mamataan natin yung usok mula doon sa Barangay Santa Barbara. At ang initial na impormasyon natin ay yung barangay hall daw mismo yung nasusunog, pero sa huling pakikipag-text natin sa City Hall, particular kay Ma'am Sheila Covarrubias ng tanggapan ni Mayor Beng Climaco, ay sinabi nila sa atin na mosque raw yung nasunog. At actually, Mel, hanggang sa mga sandaling ito ay umuusok pa rin itong lugar na yan, dahil nga gaya nung nabanggit nga ni Secretary Marojas ay hindi nga mapasok ito ng mga bombero, dahil kapag lumapit sila doon ay pinapuputukan na din nga sila. Samantala sa mga sandaling ito ay manakanak ang putok na lamang yung ating naririnig sa area na kinaroroonan natin sa ngayon. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.